Hello guys, pag-usapan natin sa video na to yung dalawang dashcam from DDPi. Itong DDPi Z50 Pro at DDPi Z60 Pro. Alin kaya sa dalawang dashcam na ito yung may re-recommend ko sa inyo? Let's talk first yung kanilang physical differences. Ang totoo, pareha silang premium hawakan. Pero yung kanilang itsura guys, magkaiba yung kanilang design language. Si DDPi Z50 Pro made of plastic din naman. No? Nandiyan yung kanyang screen. Nandito yung kanyang mga port sa bandang likod at saka meron din siyang screen na LCD na hindi touchscreen yan. Meron siyang 4 na buttons dyan. Plastic siya pero premium yung feel niya. Talagang halata mong may presyo yung dashcam na hawak mo. Ito naman si DDPi Z60 Pro guys, no, nagpaganda sa kanya yung kanyang gold accent, no? Parang mas lalong nadagdagan siya ng premium feels, no? Ang kakaiba niya kay Z50 Pro, yung kanyang screen yung naro-rotate ito, hindi yung buong katawan. Nandito yung kanyang mga port sa gilid, tapos nandito yung kanyang micro SD slot. Meron din siyang IPS LCD na screen na may 4 na buttons sa baba. Hindi yan touchscreen. Gawa din siya sa plastic, pero premium na premium yung pakiramdam mo sa kanya. Para sa akin, mas halatang mas may presyo itong si Z60 Pro compared dito kay Z50 Pro. So ngayon, pag-usapan natin yung similarities nila when it comes sa mga technical specs nila. Unang-una, sa maximum resolution, yung main camera nito, Z50 Pro at Z60 Pro, parehas yan 4K 30. So, makaka-expect ka talaga na malinaw sila. Yung rear camera nila, parehas din, Full HD, 1080p, yung maximum resolution. Parehas nilang supported ang dual channel recording. No, mamaya may slight difference sila when it comes to that. Tapos parehas silang nagsusupport ng GPS logging, kaya meron silang SR 2.0 effect. Parehas silang may super capacitor battery. Parehas din nilang sinusupport ang 4G hardwire kit. So hindi lang basta hardwire kit, no, yung parking monitoring. Meron din silang remote preview via 4G cloud box. So kung bibili kayo ng 4G cloud box, ma-activate yung remote preview nito, lalo na kapag mahilig kayo mag-park sa mga alanganin na lugar. Maximum micro SD support nila up to 512 gigabytes. Meron silang built-in Wi-Fi 6 na 5 GHz para sa faster transfer ng mga footages. Meron din silang AI processing kapag kagabi yung footage. Meron silang tinatawag na Night VIS 2.0. Pareha supported yan ng cameras na to. So mag-expect tayo ng better processing sa low light sa kanilang dalawa. Parehas din silang may HDR para mas maganda yung dynamic range ng kanilang mga footages. So yun yung mga similarities ng dalawang camera na to. So now let's talk about their differences. No, kanina binanggit ko na parehas 4K yung maximum resolution ng dalawang cameras na to. Pero nagkaiba sila saan? Sa sensor. Si Z50 Pro hindi mention kung anong sensor meron siya. Pero itong si Z60 Pro, makikita natin na supported to ng Sony Starvis2 IMX678 sa front at IMX662 sa rear camera niya. So makaka-expect talaga tayo ng better processing sa footages day and night man yan kay Z60 Pro compared dito kay Z50 Pro. Ano pa pinagkaiba nila? Sa dynamic range, no? Although para silang may dynamic range, si Z50 Pro ay standard dynamic range lang, kay Z60 Pro enhanced dynamic range. Ano pa pinagkaiba nila? Si Z60 Pro, kung gusto mo mag-upgrade sa future, supported niya ang 3-channel configuration via Pi-Link cable. So ibig sabihin, pwede ka magkaroon ng 3 camera, maglagay ng isa pang camera dito sa cabin. Supported niya yon. Ang pwede mong idagdag na camera yung DDPi Mini 2X. So pwede mo rin siyang bilhin upfront na 3-channel na. Mabibili mo siya sa ganon. Ito, si Z50 Pro, kahit anong gawin mo, dual channel lang talaga siya. So yun yung mga differences nitong dalawang cameras na to. So now let's talk about their footages na nakuha ko over time ng paggamit ko sa dalawang camera na to. Sa daytime muna tayo. Kay Z50 Pro, makikita nyo talagang legit na 4K quality. Talagang malinaw, maganda. Captured lahat ng information like yung details ng mga sasakyan up front, no, yung kanilang plate number, tsaka yung make and model ng mga sasakyan na yon. Malinaw na malinaw. Talagang pati yung mga edges, wala kang problema sa Z50 Pro. Talagang di ka bibiguin yan when it comes sa 4K quality. Kay Z60 Pro, napansin ko lang, medyo balance ng konti yung kanyang
footages compared kay Z50 Pro. Kay Z50 Pro parang malinaw, oo, maganda. Pero balance kay Z60 Pro, hindi sobrang wash out, hindi rin sobrang dilim. Kumbaga, hindi masakit sa mata yung footage niya. Kasi totoo, may enhanced HDR ito. At syempre, talaga may ginagawang papel din yung Sony Starvis 2 sensor niya. Kaya mas better, kung pagtatabihin mo lang naman sila, mas halata mong mas better yung footage ni Z60 Pro compared kay Z50 Pro. Pero medyo slight lang naman. Halos hindi nga yan noticeable sa daytime kapag pinagtabi mo lang talaga silang dalawa. Sa rear camera naman nila, almost the same lang kasi parehas lang naman silang 1080p, no? Pagpasensya nyo na guys kasi yung aking rear windshield ay naka super dark tint. So medyo hindi ganun kalinaw yung lumalabas. Pero kapag ginamit niyan sa may lighter tint at much better yung tint niya kasi medyo may mga slight bubbles na yung rear windshield na tint ko eh. Tsaka meron niyang defogger na medyo nagkaka-apekto sa lines. Pero kung ilalagay nyo sa inyong masasakyan na okay naman, no, I think sa daytime footage talagang satisfied naman ako sa magiging kuha ng rear cameras natin. Okay, sa night footages naman, kamusta naman itong dalawang camera na to? So si Z50 Pro, no, kagaya nung sabi natin, parehas silang merong Night VIS 2.0 na algorithm. So tinutulungan sila ng AI to enhance yung mga night footages nila. So si Z50 Pro okay din naman as long as okay yung lighting sa gabi, no? Okay yung headlight mo, medyo may mga street lights, makikita mo na malinaw din naman yung mga footages niya. Medyo nagkakaroon lang siya ng mga green or dark spots sa gilid, lalo na kapag sobrang dilim nung paligid. Pero kahit naman sobrang dilim, no, basta may headlight ka, captured pa rin naman niya yung mga information sa mga vehicles in front of you. Isa rin napansin ko sa kanya dahil nga yung kanyang HDR processing ay standard lang. So medyo may glare yung mga headlights or kung anumang reflections meron ka sa dashboards mo o sa dashboard mo, medyo mas kita siya ng konti kay C50 Pro. Dito taman tayo kay Z60 Pro. So makikita natin, ito yung talagang familiar territory kay Z60 Pro, yung mga night footages niya. Kasi bukod sa meron din siyang Night VIS 2.0, meron siyang Sony IMX sensor, Starvis 2 na IMX sensor. Kaya talagang makakasiguro tayo na malinaw. Kitang-kita nyo naman, di ba? Yung mga plate numbers, malinaw. Yung mga make and model ng sasakyan, kitang-kita rin natin. Kahit medyo madilim yung paligid, hindi lang basta may headlight or may mga street lights. No, kahit medyo madilim, hindi siya ganun ka nag-i-struggle compare kay Z50 Pro. At makikita rin natin medyo less din yung mga headlights flare, yung mga reflections ng nasa dashboard natin kasi nga enhance yung kanyang HDR processing. So dito nagkakaroon na tayo ng agwat, no? So doon yung makikita yung difference talaga ni Z60 Pro compared kay Z50 Pro. Sa kanilang mga rear camera, syempre natural naman nag-i-struggle talaga sila lalo na kapag sobrang dilim ng paligid. Pero kapag kayong paligid naman natin medyo may lighting naman, kita niya naman okay naman sila. So yun yung napansin ko when it comes sa kanilang mga footages. So, napag-usapan na natin yung lahat ng pwedeng pag-usapan sa dalawang dashcam na ito. So, ano yung marerecommend ko sa inyo? So, kung hanap nyo lang ay tamang-tamang 4K camera, gusto nyo lang talaga ng enhance yung image quality na makukuha ninyo sa inyong dashcam, gusto nyo ng dual channel recording, gusto nyo rin ng 4G cloud box na meron siyang remote viewing capability, at hindi naman kayo sobrang arte sa mga ganda ng footages niya, I guess okay na sa inyo itong Z50 Pro as long as hindi kayo magta-travel sa mga sobrang dilim na lugar kasi medyo mag-i-struggle siya sa bagay na yon. Pero kung gusto niyo ng maximum protection, no, meron kayong maximum image resolution na maki-squeeze ninyo na 4K resolution, gusto niyo yung magandang image processing kasi may paggagamitan kayo ng footage, hindi lang basta for viewing kundi for talagang kitang-kita dapat lahat ng details, or kung gusto nyo gamitin rin for vlog, pwede sa inyo itong Z60 Pro. Isipin nyo na lang itong Z60 Pro, lahat ng meron kay Z50 Pro ni-level up niya when it comes sa footage at saka connectivity. So kung gusto nyo rin magdagdag ng extra cabin camera in the future, I would suggest go for Z60 Pro.
So kung gusto niyo makabili nito, click nyo lang yung link sa description ng video na to or sa comment section, ipipin ko na lang or itatag ko rin sa video na to yung mga official links ng Z50 Pro at Z60 Pro. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to kung kayo naghahanap ng mga 4K dashcam na talagang worth the money from DDPi. So kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo sa mga friends mo na naghahanap ng mga 4K dashcam from DDPi. At syempre kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow, click mo lang yung subscribe or follow button kay Car Talks PH at yung notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!